Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang batang ipinanganak na walang kasiguraduhan sa buhay? Walang ama na gumabay, walang permanenteng tirahan, walang katiyakang may pagkain kinabukasan. Pero itinakda ng tadhana na baguhin ang buong mundo ng sports. Hindi siya ipinanganak na mayaman. Hindi siya pinalaki sa marangyang bahay. Walang private trainer, walang shortcut. Ang meron lang siya ay pangarap, tiwala ng kanyang ina at isang pusong ayaw sumuko. Ito ay kwento ng isang batang kinailangang tumibay bago pa man siya tumangkad. Isang batang binansagang The Chosen One. Kahit siya mismo ay hindi handa sa bigat ng titulong iyon. Ito ang kwento ni LeBron James. 4-game stretch in 5 days. So a rough start. James hooks the ball. To LeBron. LeBron got it. Right down. Nice pass. LeBron. With a nice shot. Kung naghahanap ka ng kwentong magpapaalala sa'yo na posible pa rin ang tagumpay kahit saan ka nagsimula, like and subscribe ngayon pa lang. Ipinanganak si LeBron James noong December 30, 1984 sa Akron, Ohio. Isang lungsod kung saan maraming pangarap ang namamatay bago pa man mabuo. Ang kanyang ina, si Gloria James, ay isang dalagitang babae na pinilit maging matatag kahit wala pa siyang sapat na gabay sa buhay. 16 years old pa lang siya, pero kailangan na niyang gumanap bilang magulang, tagapagtanggol at inspirasyon. Walang permanenteng trabaho, walang matagal na tirahan. Madalas din silang lumilipat, minsan dahil sa kakulangan ng pera, minsan dahil wala silang ibang mapuntahan. Para kay LeBron, ang salitang home ay hindi lugar. Ito ay isang pansamantalang ideya lamang. Habang ang ibang bata ay iniisip kung anong laruan ang gusto nila sa Pasko, si LeBron ay natutong mag-adjust, magtiis at maghintay. Pero sa kabila ng lahat ng hirap, may isang bagay na nanatiling buo. Ang paniniwala ng kanyang ina na ang kanyang anak ay may espesyal na misyon sa mundo. Tandaan, hindi mo kontrolado ang cards na ibinigay sa iyo ng buhay. Pero kontrolado mo kung paano mo ito lalaruin. Sa isang mundong puno ng kaguluhan, tukso at maling landas, madaling mawala ang direksyon ng isang batang tulad ni LeBron. Marami sa kanyang paligid ang naligaw ng landas at siya ay halos sumunod. Ngunit isang simpleng bagay ang nagbukas ng pinto ng pagbabago. Isang basketball. Isang coach ang nakakita hindi lang ng laki o lakas, kundi ng potensyal. Hindi lang siya tinuruan kung paano mag-shoot. Tinuruan siyang magtiwala sa proseso, makinig at magdisiplina. Ang basketball ay naging higit pa sa laro. Ito ay naging kanlungan mula sa gulo ng mundo. Isang estruktura sa gitna ng kaguluhan at isang pag-asang makakaahon siya sa kahirapan. Habang ang iba ay tumitigil kapag napagod, si LeBron ay nagpapatuloy dahil alam niyang wala siyang fallback. Kung pakiramdam mo na nag-iisa ka sa laban mo ngayon, tandaan mo, minsan sapat na ang isang pagkakataon para mabago ang buong buhay mo. Sa St. Vincent St. Mary High School, mabilis na umangat ang pangalan ni LeBron. Hindi lang sa komunidad, kundi sa buong bansa. Sunod-sunod na panalo, mga championship, mga laban na dinarayo ng libo-libong tao, hanggang sa dumating ang sandaling nagbago ang lahat. Lumabas ang kanyang muka sa National Sports Magazine. Kasama ang salitang bumigat sa kanyang pagkatao, The Chosen One. Isipin mo ang bigat nun. Teenager ka pa lang pero milyon-milyon na ang umaasang hindi ka magkakamali. May kaba, may takot, may pressure na kaya kang sirain, lalo na ang tiwala sa sarili. Pero sa halip na tumakbo, hinarap niya ito. Pinili niyang tahimik na magtrabaho habang maingay ang mundo. Anong aral ang mapupulot natin dito? Ang expectations ng iba ay hindi dapat maging kulungan. Pwede mo itong gawing tulay sa tagumpay. With the first pick in the 2003 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James.
Taong 2003, ito ang isa sa pinaka-hype NBA draft sa kasaysayan. Si LeBron James ay napiling number 1 overall ng Cleveland Cavaliers. Ang lungsod ay umaasa, ang fans ay naniniwala. Ang pressure ay hindi kailanman nawala. Pero ang NBA ay walang awa sa mga baguhan. Mas mabilis ang laro, mas malakas ang katawan, mas matalino ang kalaban. Hindi agad dumating ang tagumpay. Hindi agad may tropeyo. Sa halip, dumating ang pagkatalo, pagdududa at panghuhusga. Tinawag siyang overrated. Tinawag siyang hindi clutch. Pero sa bawat kritisismo, may isang bagay na ginagawa si LeBron. Tahimik siyang naghahanda. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi sapat ang talento para manatili sa tuktok. Ang konsistensya, ang tunay na laban. With a head of steam. Look left, pass right. Oh. Come on now. Hey, he's at the park right now. He's out there playing around right there for easy. Dumating ang finals, pero kulang. Dumating ang pagkakataon, pero hindi sapat. At pagkatapos ng maraming taon ng pagkabigo, gumawa si LeBron ng isang desisyong yumanig sa buong mundo. The question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning. Umalis siya sa Cleveland. Para sa marami, ito ay pagtakas. And this is the worst thing that could have ever happened to me. And I just want to say that I hope that LeBron doesn't win a championship in Miami. And I hope we come back stronger next year. And we Para sa win kanya, the NBA ito ay paglago. championship, baby. There's no excuse. Sinunog ang kanyang jerseys. Tinawag siyang traidor. Pero sa gitna ng galit, natuto siya kung paano manalo, kung paano maging leader, at kung paano panindigan ang sariling desisyon. Minsan talaga kailangan mong maging masama sa paningin ng iba para maging totoo sa sarili mo. Their go-to play. Chalmers screening. James. The 17-footer. Leonard tries to close the gap late. Excellent balance by James. And Pagkatapos knocks it siya in. magkampiyon sa Give him a Miami Heat, 4-point lead. bumalik siya sa Cleveland. Hindi bilang bata, kundi bilang ganap na leader. No place like home. Noong 2016 NBA Finals, umarap siya sa imposibleng sitwasyon. 3-1 down, laban sa pinakamalakas na koponan sa kasaysayan, Golden State Warriors. Pero hindi siya umatras. Hindi siya nag-alinlangan. Isang comeback na magpapabago sa kasaysayan ng NBA. Isang panalo para sa lungsod na matagal nang naghihintay. Dito, napatunayan na si LeBron James ay hindi lang superstar. Isa na siyang alamat. Sa kabila ng yaman at kasikatan, hindi niya nakalimutan kung saan siya nanggaling. Itinayo niya ang I Promise School para sa mga batang katulad niya noon. Ginamit niya ang kanyang impluwensya hindi para magyabang, kundi para magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano kataas ang pinakyat mo, kundi kung ilang kamay ang hinila mo pataas. Kung kinaya ni LeBron James, mula sa kahirapan, pangungutya, at takot, malamang kaya mo rin. Maaaring hindi basketball ang laban mo,
Pero pareho tayong may pangarap na gustong ipaglaban. Like kung may natutunan ka, subscribe para sa mas marami pang kwentong nagbibigay lakas, at share sa taong kailangan makarinig ito ngayon. Strive for greatness. Hanggang sa muli. But let's put the ball in the basket. If that's a game of horse, he's going home a winner. Look where he shot that shot. And then soaring. And that gets this crowd going. My goodness. That was unbelievable.